Kabanata 401. Imposible. Nagulat siya sa narinig. Mabilis na nanembalik si Stanley at nag-aalinlangan na nagtanong, "Dad, sigurado ka ba? Nagkataon lang ba?" Ngumiti si George. "I never thought about it before this. While jogging just now, I figured those injured men were also offended Severin in the past. I'm sure this isn't a coincidence. Just leave Severin alone." Nag-aalangan na tumango si Stanley. "Sure, Dad. I'll have to put up with him." Galit pa rin ako, pero wala akong magagawa. Hamalakhak si George. "Hehe, magiging okay na tayo. Lumalaki na ang pamilya natin sa kapangyarihan, at malapit na tayong maging mayaman. Magiging mas mabuti pa tayo kaysa dati. At saka, hindi pa opisyal na ibinalita ng lola mo na si Diane ang magmamana ng ating ari-arian. May pagkakataon pa tayo." Sandaling huminto bago nagpatuloy si George. "Makinig ka na lang sa akin. Imbes na makipaglokohan ka kay Severin, dapat kang humiga at samahan mo ako sa mga fishing trip. Kung magiging maayos ang lahat at lumago ang ating ari-arian, baka mag-iwan ang lola mo ng mga ari-arian para sa atin. Mas maganda pa rin ito kaysa sa dati natin." Nakuha ko. Lumiwanag ang mukha ni Stanley sa naiintindihan niya. "I got it, Dad. I won't fall for Severin's insults anymore." Matatawa rin ako sa mukha niya. Tumango si George. "That's the spirit. Just laugh it off. He'll leave you alone eventually." Tinapos ng dalawang lalaki ang kanilang pag-uusap at naligo. Samantala, nakasimangot si Zacarias Ballard sa pagkadismaya habang nakikinig sa ulat mula kay Claude Emeraldo. "Ano ang dapat nating gawin, Mr. Zacarias?" Ang hamak na si Larry Dunn ay hindi tumyupad sa kanyang pangako na magbabayad ng kanyang mga buwis, at inatake pa niya ang mga Chavez at kinuha ang kanilang ari-arian. "Siya ay nakikipaglaban sa iyo." Matapos ang kanyang malapit na pagkiskas ng kamatayan noong nakaraang araw, sapat na si Zacarias. Nagpasya siyang isuko ang kanyang pakikipaglaban para sa kapangyarihan, dahil naisip niya na mayroon siyang sapat na kayamanan upang magretiro at mamuhay ng masaya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kahit na ang pagtaas ng kapangyarihan ng Draco Hall ay ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin, nag-aalala pa rin siya tungkol sa lumalaking ambisyon ni Larry Dunn. Higit sa lahat, natakot siya na may gawin ang Draco Hall na kakilakilabot sa kanyang pamilya. Gayunpaman, alam din niya na siya ay magdurusa ng kakilakilabot na pagkalugi kung gaganti siya sa Draco Hall. Hindi niya gustong mangyari iyon. "Mr. Zacarias, Mr. Zacarias." Biglang tumakbo ang isang medyo may edad na lalaki sa main hall. "Anong nangyayari?" Naiinip na tanong ni Zacarias habang sinusubukang itago ang kanyang pagkabalisa. Humihingal ang lalaki habang inihahatid ang kanyang ulat. "Ang aming mga scouts, tinawagan lang kami. Sabi nila pagkatapos kunin ng Draco Hall ang ari-arian ng mga Chavez, ibibigay nila ito sa mga Shanahan." "Ano? Bakit ibinibigay ng Draco Hall ang kanilang ari-arian sa mga Shanahan? Anong nangyayari?" Lalong naguluhan si Zacarias Ballard. "Iyan ay kakaiba. Bakit ibinigay ng Draco Hall ang isang mahalagang ari-arian sa mga Shanahan?" Napakunot ang noo ni Claude Emeraldo nang makitang nakakalito ang balita. Nagpa siya ang isang tagapag-alaga na nag-iisip sa malapit, at nagsalita. "Sir, posible bang ibinigay nila ang ari-arian sa mga Shanahan dahil natatakot sila sa ating paghihiganti?" Isang kalahating pusong ngiti lang ang naibigay ni Zacarias Ballard. Posible iyon. Gayunpaman, ang pagkuha sa isang ari-arian ay hindi isang madaling gawain. Kung natatakot sila sa ating paghihiganti, bakit pa nila ito pinag-abala? Nag-isip si Claude bago sumagot, "Sa palagay ko nakuha ko na. Hindi ba si Severin ay isa sa mga miyembro ng Draco Hall? Ibig sabihin ay maaari pa ring mag-claim ng Draco Hall sa ari-arian ng hindi nagbabayad ng buwis sa iyo. Iyan ay isang magandang plano mula sa kanila." Nakangiting nagpatuloy si Zacarias. Hindi nila ibinibigay ang ari-arian sa mga Shanahan, hindi si Severin. Wala tayong ideya kung sino ang kukuha sa ari-arian ng mga Shanahan sa hinaharap. Hindi nais ni Zacarias Ballard na palakihin ang sitwasyon sa isang away.
Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ang tulong ni Severin upang mailigtas ang kanyang mga pamangkin. Isang araw na ang lumipas, at ang oras ay tumatakbo na. Hindi niya kayang makipag-away sa mga miyembro ng Draco Hall, na siya lang ang pag-asa na mailigtas sina Lynette at Keegan. Higit pa rito, minsang nailigtas ni Severin ang kanyang buhay ng walang kondisyon. Hindi siya handang suklian ang kanyang kabaitan ng walang pasasalamat. Isang ideya ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ang kanyang anak na babae ay nasa edad na ng kasal. Kung ang kanyang anak na babae ay maaaring ikasal sa isang mayamang pamilya mula sa Riverson, at lalo na sa makapangyarihang Riverson Mansion, maaaring makuha ni Zacarias ang kanilang suporta. Hindi na magiging banta sa kanya ang Draco Hall. Sa halip na labanan ng ngipin at kuko ang Draco Hall, nagpasya siya na mas matalinong hanapin ang kanyang sarili ng ilang makapangyarihang kaalyado. Ayaw niyang isipin ang kinabukasan ng Emerald Cloud Gang. Wala na itong kinalaman sa Ballards. Alam din niyang sinusubukan siyang kumbansihin ni Claude upang makipagtulungan at labanan laban sa Draco Hall. Samantala, nagiging desperado na rin si Claude. Mr. Ballard, hindi namin maibabawas ang aming bantay. Kung hahayaan natin silang lumakas, baka sakupin din nila ang ari-arian mo. Gayunpaman, ibinasura ni Zacarias ang pag-aalala ni Claude sa isang kaway. Mag-alala tayo tungkol dyan mamaya. Maaaring winasak ni Draco Hall ang mga Chavez, ngunit hindi isang matuwid na dahilan para salakayin natin sila kasama ang ating makapangyarihang mga tagapag-alaga. Bukod dito, hindi nila tayo sinaktan, at utang ko rin kay Severin ang aking buhay. Nagulat si Claude sa narinig. Iniligtas niya ang iyong buhay. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang Dragon Head Throne Chair sa gitna ng main hall ay nawala. So nalason ka talaga. Oo. Pagkatapos, sinabi ni Zacarias kay Claude ang lahat ng nangyari sa kanya. Pagkatapos niyang magkwento, bumantong hininga si Zacarias. I'm getting too old for power struggles. I just want to live the rest of my life in peace. I also think Larry is not a cruel, violent person. Tumango lang si Claude bilang pagsang-ayon. Maaari lang tayong umasa na iiwan tayo ng Draco Hall. Gusto ko ring mabuhay sa natitirang mga araw ko sa aking mga araw sa kapayapaan din. Mr. Zacarias, nandito ang Hallmaster ng Draco Hall, si Larry Dune, para makita ka. Sa mismong oras na iyon, isa sa mga gwardya ang nagmamadaling pumasok para ibalita ang balita. Ano, bakit nandito si Larry Dune? Nagulat sa pagdating ni Larry, nagpalitan ng tingin sina Claude Emeraldo at Zacarias Ballard. Unang natauhan si Claude, magtago muna ako, masama kong malaman ni Larry na nandito ako. Tumango si Zacarias matapos itong pag-isipan. Yeah, that's a good idea. Pwede kang magtago sa secret room doon. Tahimik na tumango si Claude at naglakad patungo sa kanyang pinagtataguan. Pagkatapos ay inutusan ni Zacarias ang kanyang mga gwardya na anyayahan si Larry sa pangunahing bulwagan. Hehe, Master Dune, what brings you here? Akala ko abala ka pa sa pakikitungo sa mga Chavez. Natawa si Zacarias habang pinagmamasdan ng Hallmaster na pumasok sa hall. Mr. Zacarias, I came to assure you don't worry. Draco Hall is a peaceful organization. We will not go around pick on the weak. Nakangiting sagot ni Larry. So what's your deal with the Chavez? What did they did to deserve your puot? Ilang sandali pa bago sumagot si Larry. Hindi nila kami ginalit. Sinaktan nila si Mr. Foylet. Ibig mong sabihin, si Severin Foylet, kumunot ang noo ni Zacarias. Tumango si Larry. Once again, I assure you that we're looking for peace. We won't make a fuss if walang manggugulo sa amin. I'm also happy with what things are with Draco Hall now. Let's play nice and get along, right? Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Gayunpaman, kung may manggulo kay Mr. Foylet, ito ang magiging hatol sa kanila ng kamatayan. Si Rufus Chavez ang nakagawa ng nakamamatay na pagkakamali sa pagkidnap sa kanyang asawang si Diane at sinubukang gawin itong sarili. Kaya naman nagutos si Mr. Foylet na sirain ang mga Chavez. Siya ang nagutos.
Uminit ang dugo ni Zacarias nang mapagtanto niya kung gaano kalakas si Severin. Tumango ulit si Larry. Oo, siya nga. Tinawagan din ako ni Mr. Follett kanina at sinabihan akong ipaalam sa iyo. Si Draco Hall ay bahagi ng isang makapangyarihang organisasyon na pinamumunuan niya. Hindi makapaniwala si Zacarias sa kanyang narinig. Nahirapan siyang isipin na ang palakaibigang binata ang tunay na utak sa likod ng Draco Hall. Napangiti si Larry. Bukod dito, walang makakapantay sa awtoridad ni Mr. Follett. Kung gusto niya ang isang tao na patay, makukuha niya ang hiling niya. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ka niya sasaktan kung hahayaan mo siyang mag-isa. Sige, naiintindihan ko. Pinilit ni Zacarias na tumawa. Haha, at saka, I guess we can put the matter of taxes to rest. After all, we're not short on money. We just don't want any trouble with you. Nakangiti si Larry habang sumasaludo gamit ang kanyang palad at kamao. Kung ganoon nga, magpapasalamat kami sa iyong kabutihang loob. Huwag kang mag-alala, papanatilihin namin ang aming mapayapang relasyon. Marahil ay maaari rin kaming humingi ng tulong sa iyo kapag kailangan namin ang iyong tulong. Talagang welcome ka. Alam ni Zacarias Ballard na si Larry Dunn ay mga sugar-coating na salita lamang. Ang kanyang tunay na layunin ay ipaalala na si Severin Follett ang tunay na utak na nagpapanatili ng mababang profile. Ang pagbisita ni Larry Dunn ay isang nakatagong banta at isang babala para sa kanya na huwag gumanti sa Draco Hall. Sige, iyon lang ang gustong iparating sa iyo ni Mr. Follett. I'll make my leave now. Nang magsimulang umalis si Larry sa bulwagan, inihatid siya ni Zacarias palabas. Don't worry. We also wish for peace too. At saka, iniligtas ni Mr. Follett ang buhay ko at tinulungan din ang pamilya ko. Sisiguraduhin kung hindi siya tatawidan. Biglang napahinto si Larry sa kanyang kinatatayuan. Oh, right, I have to remind you Mr. Follett would prefer to maintain a low profile. Sana ay ilihim mo ang sinabi ko sa iyo. Please don't expose Mr. Follett's true identity. Oo, naiintindihan ko. Tumango si Zacarias bilang pagsang-ayon. Nakahinga ng maluwag si Zacarias pagkaalis ni Larry Dunn. Bilang karagdagan sa pag-alam tungkol sa pagkakakilanlan ni Severin bilang tunay na pinuno ng Draco Hall, nagulat din siya sa kung gaano siya kalakas ng palihim. Kasabay nito ang paglabas din ni Claude Emerildo sa kanyang pinagtataguan. Ano sa tingin mo ang sinabi niya? Nilingon ni Zacarias si Claude. From now on, I don't need your gang to pay me taxes. Bukod sa pagsubok sa loyalty mo, it was also a warning. Pero ngayon, parang biro ang pamilya ko kumpara sa Draco Hall. I suppose they are the most powerful right now. Binati ni Claude si Zacarias bilang pasasalamat. Salamat, Mr. Zacarias. Buti na lang napagdesisyonan namin na huwag salakayin ang Draco Hall, at dumating pa sila para bigyan kami ng babala tungkol dito. Kahit na magtulungan tayo para labanan sila, sa tingin ko hindi tayo katugma para sa kanila. Si Severin ay dapat na nasa antas ng isang pangsyam na antas na Grandmaster, at si Larry ay tila hindi niloloko ang tungkol sa kanya. Pinag-isipang mabuti ni Zacarias. Oo, hindi natin kayang saktan si Severin. Dapat ay nasa kanyang magagandang libro at panatilihin ang isang palakaibigang relasyon sa kanya. Tumango si Claude. Tama, ngunit hindi sapat ang pagiging palakaibigan sa kanya. Kailangan din natin siyang pasayahin para mapanatili ang kapayapaan sa pagitan natin. Mabuti na lang at sinabihan ko si Hugo at ang iba pa na pabayaan siya. Kung hindi, magiging katulad kami ng mga Chavez. Biglang tumakbo si Zenoa Ballard sa bulwagan. Parang nasasabik siya sa isang bagay. Magandang balita, kuya. Mas maaga iyon kaysa sa inaasahan ko. Napangiti si Zacarias nang maisip niya ang sinasabi ni Zenoa. I suppose you mean, ligtas sina Keegan at Lynette. Oo, kakatawag lang nila sa akin tungkol dito. Isa pa, sinabi nila sa akin na may sumira sa hideout ng Black Cloud Gang. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Zacarias. Naisip niya na ang pagliligtas sa kanyang pamangkin ay isang imposibleng gawain. Wala man lang siyang pag-asa na matupad ang pangako ni Severin.
Pagkatapos ng lahat, ang Black Cloud Gang ay makapangyarihan at kakilakilabot. Bagaman, hindi niya inaasahan na makakatagpo sila ng kanilang pagkatalo sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 405. Ang Black Cloud Gang mula sa Falcodem, nawasak. Nabalitaan ni Claude Emerildo kung gaano kalakas at kalihim ang Black Cloud Gang. Bilang isang maliit na bansa, hindi mahawakan ni Falcodem ang gang. Gayunpaman, may isang tao na nagawang sirain ang gang ng madali. Palibhasa'y humanga sa nangyari, sinabi ni Zacarias kay Claude ang nangyari sa kanya. My goodness! Gaano kalakas ang Severin na ito? Isang tawag lang ang kailangan niya para salakayin at wasakin ang napakalakas na organisasyon mula sa ibang bansa. Iniligtas pa niya ang iyong mga pamangkin. Nakakabaliw. Gulat na bulalas ni Claude. Tumango si Zacarias bilang pagsang-ayon. Talagang misteryoso siya. Kung hindi siya nagboluntaryong tumulong o nagpadala kay Larry para kausapin tayo, hindi natin malalaman na ganito siya kalakas. Pinutol ni Zenoa Ballard ang mga lalaki. Kuya, binanggit ni Keegan na isasama ng mga Risquare si Lynette at siya sa ating lungsod. Magbibiyahe sila sakay ng private jet at darating sa airport bandang tanghali kinabukasan. Isang pribadong jet. Wow, kailangan natin silang pasalamatan ng maayos. Sabi ni Zacarias sa tono ng pasasalamat. Kuya, kailangan din nating magpasalamat kay Severin. Buhay ang anak ko dahil sa kaibigan niya. Bagamat nawala ang lahat ng kanyang ari-arian sa ibang bansa, nagpapasalamat si Zenoa na buhay ang kanyang mga anak. Hindi kayang palitan ng kahit anong yaman ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Siyempre, bukod sa pagpapasalamat kay Severin, dapat din tayong maging mabait sa kanya. Nakakapagtaka rin na may kilala si Severin na hindi kapani-paniwalang tulad niya. Tumawa si Zacarias. Siya ay sumuko sa paggawa na ang Ballards ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Brookborn. Nakaramdam din siya ng bigat na itinaas mula sa kanyang balikat. Pagkatapos ng lahat, ang isang taong may sapat na kapangyarihan upang maimpluwensyahan ang mga dayuhang bansa tulad ni Severin na walang problema sa pagdamana sa isang maliit na lungsod tulad ng Brookborn. Naisip ni Zacarias na ang kanyang lungsod ay nasa ligtas na mga kamay. Nga pala, Zenoa, nabanggit ba ng anak mo kung sino ang nagligtas sa kanya? Tanong ni Claude. Oo, ginawa niya. Siya ang sikat na ward chief, si Valerian Sutcliffe. Excited na sabi ni Zenoa. Si Valerian ang ward chief. E-escort niya sina Lynette at Keegan. Isa pang lamig ang damaloy sa gulugod ni Zacarias. Ang ward chief ay isa sa 4 na Great War Gods. Ang pagbisita ng isang sikat na tulad niya ay maglalagay kay Brookborn sa mapa. Iyon ay makakaakit din ng mga mangangalakal mula sa ibang mga lungsod na magnegosyo dito. Nangangahulugan din ito ng isang mas maliwanag na hinaharap para sa Brookborn. Tama, nakita ko rin na hindi ka panipaniwala noong una kong narinig ang tungkol dito. Sabi ni Zenoa. Ahem, congratulations. Ang Brookborn Mansion ay dapat magbigay sa kanila ng mainit na pagtanggap. Nag-iimbite sa War Chief na manatili ay magpapatibay sa iyong reputasyon. Tumikim si Claude para itago ang inggit. Pagkatapos ng lahat, ang mga Ballard at ang mas matataas na uri ng mga pamilya ang sasalubong sa hepe ng digmaan. Ang Emerald Cloud Gang ay napakaliit para makatanggap ng ganoong mahalagang panauhin. Bibisitahin ng War Chief ang ating lungsod. Napakagandang sandali. Ilang bisita ang mayroon tayo. Dapat tayong maghanda ng 2 mansyon para sa kanilang pananatili. Excited na sabi ni Zacarias Ballard. Kung gayon ay aalis na ako. Sumaludo si Claude Emerildo at agad na umalis. Nagulat ang mga katulong ng pamilyang Ballard na nagtatrabaho sa malapit nang marinig nilang bibisita ang War Chief. Mabilis na kumalat ang balita sa iba pang mga katulong. Kinabukasan, narinig ng ibang mga pamilya sa Brookborn ng tungkol sa balita. My goodness! Bibisita ang War Chief na si Valerian Sutcliffe. Narinig ko na iniimbitahan siya ng mga pamilya para sa hapunan.
Magdadala ito ng magandang reputasyon kung siya ay panauhin sa hapunan. Ang katanyagan na iyon ay magdadala din ng magandang negosyo. Nang marinig ang balita, tinalakay ito ni Catherine Shanahan kina Diane, Severin, at sa iba pa niyang pamilya. Darating dito ang war chief na si Valerian. Bulong ni Severin sa sarili. Alam niyang makukuha ni Valerian ang kanyang mga tauhan para e-escort sina Keegan at Lynette. Walang anumang pangangailangan para sa kanya na gawin ito sa kanyang sarili. Medyo nagulat siya sa mga nangyari. Oo, bihira para sa isang celebrity ang bumisita sa ating lungsod. Dapat ba nating padalhan siya ng imbitasyon? Ginagawa rin ito ng ibang mga pamilya. I bet the war chief will be stays for few more days. It'll be great to have him over for dinner. Medyo nabigla si Catherine. Nakangiti si Stanley na unang nagkomento. Lola, maaaring maganda ang takbo ng pamilya natin kamakailan, ngunit hindi ba tayo nangunguna sa ating mga sarili? Ang Brookbourne Mansion at ang mga first-tier na pamilya ay mas kwalipikadong imbitahan siya, at kahit na nakuha natin kamakailan ang estate ng mga Chavez, ang pamilya natin ay nasa second-tier lang. Tama, wala tayong pagkakataon. Huwag tayong humarang sa kanila. Tumango si George. Napalitan ng galit ang mukha ni Catherine. Sa tingin mo mas nakakaalam ka. Kahit 1% chance lang na magtagumpay, dapat lagi natin itong subukan. At saka, kahit ang mga third tier na pamilya ay sinusubukan din. Bakit tayo hindi? Tama si Lola, dapat nating subukan. Tumango si Diane. Dapat ipadala natin si Diane at Megan para imbitahan siya. Baka mahulog siya sa charms nila at dumating, sabi ni Felicia. Sa tingin mo mahuhulog ang war chief sa ganoong klaseng panlilinlang? Ang isang sikat na tulad niya ay hindi nagkukulang sa magagandang babae na nagsisikap na pasayahin siya. Sa tingin mo ba ay tatanggapin niya ang ating imbitasyon dahil sa iyong magagandang anak na babae? Ngumisi si Stanley. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Nagprotesta si Megan, papatunayan kung mali ka. Hindi nakakapinsala kung subukan pa rin. Tama, susubukan natin bukas. Tumango rin si Diane. Proud sa asawa, ngumiti si Severin. Okay, I'll drive you to there tomorrow morning. Let's catch a glimpse of the great war chief. Nang maghiwalay na ang lahat pagkatapos ng talakayan, sina Severin at Diane ay pumunta sa kanilang sasakyan. Gayunpaman, paglabas nila sa main hall, napansin nila ang isang bodyguard na tumatakbo palapit sa kanila. Madam, sir, may mga bisita tayo mula sa Emerald Cloud Gang. Ang Emerald Cloud Gang, bakit sila nandito? Kumunot ang noo ni Catherine Shanahan. Aba, bisita pa rin natin sila. Papasukin mo sila. Lumitaw si Claude Emeraldo kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan na may dalang maraming kahon. Matapos malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Severin, hindi siya naglakas loob na lagyan ng butter si Severin. Napagpasyahan niya na mas matalinong magsimulang kumita ng mga pabor mula kay Catherine sa halip. Nakaramdam siya ng tuwa nang makita sina Severin at Diane. Ang pagkakaroon ni Severin sa paligid upang saksihan ang kanyang pagpupugay kay Catherine ay pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Claude Emeraldo, sa iyong serbisyo. Madam Catherine, kinakatawan ko ang Emerald Cloud Gang upang batiin ang pag-akyat ng iyong pamilya sa ikalawang baitang. Narito ang isang set ng mga jade ornaments, gold bull lions, isang pares ng gintong hikaw. Isang lingkod na nagtatrabaho para sa mga Shanahan ang tumanggap ng mga regalo. Maraming salamat, Mr. Emeraldo. You're too polite. Please have a seat. Hindi maitago ni Catherine ang kanyang ngiti. Natuwa siya dahil nagpasya ang Emerald Cloud Gang na magpakita at batiin sila. Ang kanyang pamilya ay hindi madalas na nakikipag-ugnayan sa mga gang, kaya ito ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon upang makakuha ng ilang mga kaalyado. Pinulot ang isa sa mga kahon, naglakad si Claude kay Severin at ipinasa ito sa kanya. Mr. Follett, nagkataon lang. May inihanda din akong regalo para sa iyo. Sana magustuhan mo. Para sa akin. Medyo nagulat si Severin, ngunit nalaman niya ang intensyon ni Claude. Mr. Emeraldo, wala akong nagawa para matanggap ang regalo mo.
Medyo naging awkward ang sitwasyon para kay Claude, ngunit mabilis siyang nakabalik. Hehe, you don't have to be so humble, Mr. Follett. You're capable and skilled in medicine, and we'll need your help in the future. Think of this gift as our gesture of courtesy. Sana tanggapin mo. Nag-aatubili si Severin na tanggapin ang regalo, ngunit na-curious siya kung ano iyon. Nang buksan niya ang kahon, nagulat siya nang makita niya ang 1,000 taong reishi na kabute. Habang ang kabute, ang hitsura ay medyo nakakadismaya, ito ay nagpapalabas ng napakalawak na espiritual na enerhiya. Ganito ang ginagastos niya para lang manalo sa akin. Napaisip si Severin. Sa wakas, tinanggap niya ang regalo at sinabing, sige, tatanggapin ko ang regalo mo. Magkaibigan na tayo mula ngayon. Magkakamot ka sa likod namin, kakamot kami ng sayo. Nakahinga ng maluwag si Claude Emeraldo nang tanggapin ni Severin ang kanyang regalo. Gayunpaman, alam din niyang nagpapakumbaba lang si Severin nang pinahaba niya ang kanyang pagkakaibigan. Pagkatapos ng lahat, hindi kailangan ni Severin ang kanyang tulong. Alam niyang sinusubukang itago ni Severin ang kanyang pagkakakilanlan, at nagpasya siyang makipaglaro. Haha, oo nga. Dapat tayong magtulungan sa oras ng pangangailangan. Nagpalitan ng tingin sina Stanley at George na nanunood sa malapit. Kumibot ang kanilang mga labi habang iisa ang iniisip. Si Severin at Claude ay madalang na makipag-usap sa isa't isa. Kailan pa sila naging maayos? Mr. Emeraldo, please have a seat. I'll get the servants to prepare lunch for you. We're honored to have you as our guest. So let's have a couple of drinks. Sabi ni George. Haha, I'm thinking of the same thing too. Dapat uminom tayo o dalawa. Tumawa si Claude habang sinusundan si George sa loob ng bahay. Inimpake ni Severin ang kahon at bumaling sa asawa. Honey, I guess we'll have to postpone our trip home. I'm afraid I can't reject his offer to drink with him. Tumawa si Diane. Hindi ko alam na ganoon kaganda ang relasyon mo kay Mr. Emeraldo. Mas mabuti pa, hindi ko alam na ikaw ay isang sosyal na paru-paro. Ngunit iyon ay isang magandang bagay. Ang iyong mga koneksyon ay tumutulong sa aming negosyo ng pamilya na lumago. Talaga, sosyal na paru-paro. Ngayon ay masama ka na, honey, protesta ni Severin. Samantala, sa balcony ng tea house sa tapat ng Shanahan's Estate, may nakamasid sa mag-asawa mula sa malayo. Tiningnang mabuti ng matandang Ginoo si Severin. Pagkatapos, tiningnan niya ang litratong nasa kamay niya at ngumisi. Sa wakas nahanap na kita, brat. Papatayin kita at tatapusin ang misyon na ito. Ang lalaki ay walang iba kundi ang Six Stars Assassin. Sa kabilang banda, sa Ballard Estate, nasa sabik si Sheila sa pagbisita ng War Chief. Dad, darating ba ang War Chief sakay ng eroplano bukas? Si Zacarias ay humihigop ng tsaa sa mabuting kalooban. Gayunpaman, dahil kinulong niya ang sarili sa loob ng bahay, hindi niya alam na ang balita ng pagbisita ng War Chief ay kumalat na parang apoy. Inaasahan ng lahat sa Brookborn na makilala ang maalamat na Great War Hero. Nang marinig ni Zacarias ang tanong ng kanyang anak, sumimangot siya at ibinaba ang kanyang tasa. Paano mo nalaman? Bakit hindi ako? Lahat ay pinag-uusapan ito sa mga lansangan. Narinig ko rin sa mga mangangalakal at ang mga matataas na pamilya na magbibigay sa kanya ng isang pagtanggap. Siya ay inimbitahan sa kanilang mga tahanan. Humajekik si Sheila habang nagpatuloy. Dad, gusto ko rin pumunta. Please isama mo ako bukas. Gusto kong makilala ang War Chief at kumuha ng litrato kasama siya. It's a chance of a lifetime to meet him. Nanginginig ang mga labi ni Zacarias. Alam nila, akala ko ang pamilya lang namin ang nakakaalam ng pagbisita niya. Ano ang gagawin natin? Baka mawalan tayo ng pagkakataon na imbitahan siya sa lugar natin. Malamang hindi iyon. Ang ating pamilya ang pinakamakapangyarihan sa lungsod na ito, at magiging kawalang galang sa kanya kung hindi niya tatanggapin ang ating imbitasyon. It doesn't work that way, Sheila. The Great War Chief does not need to pay his respects to us. Umiling si Zacarias. Nga pala, hindi ba dapat makipaglaro ka kay Severin?
Dad, you're letting me play with my handsome Severin. Isang gulat na ekspresyon ang bumalot sa mukha ni Sheila. May plano siyang lumabas sa kanilang tahanan, ngunit natatakot siyang makagalit ito sa kanyang ama. Hindi niya inaasahan na magbabago ang tono ng kanyang ama. Anong sorpresa? Gayunpaman, hindi agad ibinaba ni Sheila ang kanyang pagbabantay. Hehe, sinusubukan mo ba ako? Sinusubukan ka. Kamakailan ay nagkaroon ako ng mas magandang impresyon kay Severin. Kung makakahanap ka ng paraan para maging asawa niya, sa tingin ko magandang ideya din iyon. Naisip ni Zacarias na si Severin ay higit pa sa tila sa kanya. Siya ay humanga sa kakayahan ni Severin na magpakilos ng isang malakas na puwersa sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono, ang kanyang pakikipagkaibigan sa ward chief, at ang pagkakaroon din ng Draco Hall sa ilalim ng kanyang hinlalaki. Kung ikukumpara sa iba pang mga kabataang lalaki sa lungsod, siya ang magiging pinakamahusay na manugang na mahihiling niya. Dad, nagbago ka na. Tiningnan ni Sheila ng masama ang kanyang ama, at namulat siya sa realisasyon. Oh, I see what's going on now. Severin made a phone call to ask a friend to save my dear cousins, and the ward chief was the one who rescued them. So ibig sabihin magkaibigan sila. Sok, Dad. Kaya naman nagkakaroon ka ng pagbabago ng puso, di ba? Binigyan ni Sheila ng masamang tingin ang ama. I'm happy you approve of me hang out with my dear Severin, but that's despicable of you, Dad. Ako, kasuklam-suklam. Kung gayon, huwag kang maglakas loob na makipagkita sa kanya. Pabirong sabi ni Zacarias sabay tawa habang pinagmamasdan ng anak na masayang umaalis. Sinamahan ng isang pangkat ng mga bodyguard, sumakay si Sheila at nagtungo sa bahay ni Severin. Gayunpaman, mabilis niyang nalaman mula kay Felicia Shanahan na si Severin ay nasa estate pa rin ng mga Shanahan para sa isang pulong at babalik lamang pagkatapos ng tanghalian. Tiningnan ni Sheila ang oras, at 11:00 pa lang ng umaga. Sa pag-aakalang makakarating siya sa estate ng mga Shanahan sa oras ng tanghalian, iniharap niya ang mga regalo na binili niya para kina Maurice Follett at Judith. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa estate ng mga Shanahan. May gusto ang babaeng iyon sa ating Severin, ha? Napabuntong hininga si Maurice habang pinagmamasdan ang sasakyang nagmamaneho palayo. Bakit ka nagbubuntong hininga? Ang pagkakaroon ng isang taong may gusto sa anak natin ay nangangahulugan na kaya niya. Sagot ng asawa niyang si Judith. Yes. He's capable, but he's already got Diane. Papayag ba si Diane na si Sheila ang pumagitna sa kanila? Tsaka mabait naman si Sheila pero matigas din ang ulo. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa kanya, at hindi kaawaan ng Ballard si Severin or even us. Isang pagsimangot ang lumitaw sa mukha ni Judith. I've never thought about that. However, isn't normal for the rich to have two wives or more? We know Diane is considerate, but will she accept the idea? At saka, the Shanahans are eager to ride on the coattails of the Ballard family. Do you think the Shanahans will approve if Severin married Sheila? I think they will. However, I don't think Diane would approve of it. Kahit na ginawa niya, Sheila might not be content to be on equal footing with Diane. Bahagyang kumunat ang noo ni Maurice bago nagpatuloy. Pag-isipan mo ito, ang mayaman at makapangyarihan ay kayang mag-asawa ng maraming asawa. Maaaring may magandang relasyon si Severin, ngunit sapat ba ang kanyang kakayahan upang maging katapat ng mga Ballard? Matutuwa ba si Zacarias Ballard na hayaan ang kanyang anak na babae na maging pangalawang asawa ni Severin? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Judith. Hoy, hindi na siya bata, kaya huwag na tayong mag-alala sa kanya. Bakit hindi mo i-practice ang pagmamaneho mo at kunin ang iyong lisensya? Samantala, hindi nagtagal si Sheila upang marating ang estate ng mga Shanahan. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi magandang ideya na dumating ng walang dala. Okay, I prepare gifts for Severin's in-laws, Madam Catherine, Diane, and her sister Megan. I have to set a good impression on them. That way, mas madali para sa akin na makuha ang puso ng sweet Severin ko.
Agad siyang pumasok sa isang shopping mall sa malapit, bumili ng maraming mararangyang regalo, at pinadala sa kanyang mga bodyguard ang mga regalo na iyon sa estate ng mga Shanahan. Kabanata 410. Miss Ballard, iyan ay isang sorpresa. Kailangan kong ipaalam sa kay Madam ang iyong pagdating. Nakilala ng isa sa mga bodyguard ng Shanahan si Sheila. Kung tutusin, sikat siya sa mga bodyguard. Nagla-lunch sila ngayon, di ba? You don't have to inform them. I'll meet them myself. Miss Ballard, please let me escort you. They're having lunch at the Madam's house. There's crowd there, and even Mr. Emerildo is there too. Sabi ng bodyguard habang masayang inakay siya sa paraan. Nandito rin si Mr. Emerildo. Nagulat si Sheila, ngunit hindi na siya nagtanong pa tungkol dito. Sa wakas ay dumating ang dalawa sa looban sa harap ng bahay ni Catherine. May ilang mesa na puno ng pagkain. Nakaupo na ang mga bisita at naghanda na sa kanilang mga pagkain. Maaari ka bang magtabi ng isang set ng mga kagamitan sa pagkain, Madam Catherine? Pabirong sabi ni Sheila. My goodness, it's Miss Ballard. What brings you here? Halika, maupo ka. Dapat sinabi mo sa amin na darating ka. Tuwang-tuwa si Catherine nang makita si Sheila. Well, malapit lang naman ako namimili. Here are my gifts for you, Madam. I hope you'll like them. Inabot ni Sheila ang 2 kahon kay Catherine. Nako, hindi mo dapat ginawa. Palagi kang welcome na bumisita sa amin, at hindi mo kailangang maging bukas palad. Tumawa si Catherine habang tinatanggap ang mga regalo. Hello, Miss Ballard. Sinalubong siya ni Claude Emerildo at ilang iba pa. Hello, Miss Ballard. Isang karangalan na makasama ka rito. Lumitaw din sina George at Stanley Shanahan na may ngiti sa kanilang mga labi. Hindi nyo kailangang maging magalang. Mangyaring, magpatuloy sa iyong tanghalian. Inabot ni Sheila ang isa pang regalo kay Felicia Shanahan. Tita, sana magustuhan mo ang regalo na ito. Pagkatapos, naglakad siya papunta kina William at Megan Shanahan para iabot sa kanila ang kanilang mga regalo. Para sa amin ito. Maraming salamat, Miss Ballard. Ikinatuwa ng mag-asawa ang mamahaling regalo na nagkakahalaga ng libo-libo mula kay Sheila. Huling bumaling si Sheila kay Diane. Diane, hindi ako sigurado kung ano ang dapat kong makuha para sa iyo, kaya binilhan kita nitong set ng mga damit at isang handbag. Sana ay magustuhan mo sila. Nakakunot ang noo ni Severin habang pinagmamasdan ang nangyayari. Tinansya niya ang halaga ng mga regalo at ito ay daan-daang libo. Malaki ang ginagastos niya para makuha ang puso niya.